Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Katatapos lang ng Tata Steel Chess India rapid section kahapon at talagang tinutukan ang ating live streaming. Maraming salamat po sa mga sumuporta. Ang i-analyze natin ay ang intense battle between Abdu Satorov and Wesley So na talagang nakatutok tayo at talagang mala-NG ng galawan sa lahat. Pag-aralan natin at mamaya papakita ko sa inyo ang final standing. Ang ginawa ni Abdu nag C4, English opening, nag-E6 si Wesley, Knight C3, pero ayaw niyang pasukin ang main line at pinasok niya o tinranspose niya sa Queen's Gambit, declined Tarrasch variation. Hindi na po bago kay Wesley ang C5 dahil ilang beses na nating nakita na ginamit niya ang depensang yan. Kumapture sa D5, Knight F3, Knight C6 at G3. Yan talaga ang main line. Para pag nagfiangketo ay may target doon sa D5. Knight F6, pero dito medyo minix muna ni Abdu. Ayaw niya munang pasukin ang pinakatumbukan. Dito kasi ang main line ay Bishop G2 eh. Tapos magbi-Bishop E7, Castle din. Pero dito medyo may pasakali eh. Oh. Nag-A3 muna. Kumapture na si Wesley sa D4, Knight X D4 para isang develop na lang with tempo. Yan ang kanyang na-realize na drawback ng A3 ni Abdu. At nag-Bishop E3, Bishop B6. Kailangang umatras eh. Kasi may tempo na kakapture sa Knight tapos mabibiti ng Bishop. Diba? Tapos dito, kung ang gagawin namang approach ay pagka-capturein yan, lugi po ang black dito kasi magkakaroon ng isolated pawn sa D5. Klarong-klaro yan. Bishop G2 tapos Rook D1. Later on, babagsak yan na magiging mitya ng pagkatalo ng black. Kaya dito, hanggat maaari, may isolated pero wag munang exchange. Bishop G2, castling lang at nag-castle. Rook E8, King H1. At ito yung natatandaan ko sa ating live streaming na novelty. Dahil dito, maraming ginawa eh. Rook C1, Knight C6, H3, Knight A4, yan ang mga linya pero kahapon lang naganap ang King H1 novelty ni Abdu. Tagal inisip ni Abdu to. At nag-Bishop G4, ang bilis tumira ni Wesley. Parang alam na alam niya kagad yung mga ipe-pressure yung E2. Nag-Rook E1, Queen D7, develop, kumapture na sa C6. At dito medyo napahinto si Wesley kung kakapturin niya ba ang knight o pwedeng capturein ang Bishop E3. Kinapture ang Bishop E3. Yan talaga ang tumbukang tira din ng computer eh. Knight B4. Ayun. Dito ang tira daw ay Knight B8. Diyan pala tira niyan. O para pag kinapture, F takes E3. Pero parang walang nangyari sa Knight B8 eh. Kung ako titiran nito, parang gusto ko rin tong Knight B4 kasi may threat sa D5 eh, di ba? Balik tayo sa Knight B4, kumapture diretso sa F2 and nag-Rook F1 counter at nag-D4, ayan kumounter. Ito yung matindi dyan, natira ng computer na naman, accurate yung D4 oh. Kasi kung iiwas lang po ang Bishop, simpleng kakapturein lang ang D5, okay ang puti eh. Oh, whereas sa D4, talagang pagka nakakapture, yan ang nga nangyari, di may weak ang white sa C3. Diba? Yan ang maganda dyan. Knight G4. Okay, atake. Rook F4. Bumigay ang pawn sa E2. At bumawi sa B7. At nag-Bishop G2. Ayan, bumalik. G5. Pinaalis ang tore. At the same time, pasingaw na rin sa back rank. Iba yung may extra singaw sa king eh. Rook D4. Ayan, tumempo. At nag-Rook E8 na bad movean si Wesley dito. Dapat daw ang accurate ay Knight F2 check. Pag nag-King G1, Knight H3. Paano kung bumalik lang? King H1, saka pa lang mag-Bishop E6. Okay, yan ang accurate. Pero balik tayo. Sa ginawang Rook E8, ang plano ni Wesley ay susundot ng check sa ilalim sa back rank. Nag-Bishop F3, another bad move by Abdu. Dapat daw ay Rook F1. Ito yung tinuturo ko sa live streaming na sana makita ni o kaya pag ito nakita, okay. Good for white. Kaso ang ginawa, nag-Bishop F3 eh.
Kumbaga parang tinatrap si Wesley na capturein mo yung H2 ko. O pero tinuluyan nga ni Wesley. Hindi siya trap na masasabi dahil nakita ni Wesley ang brilliant move dito. Pakiguess nyo po mga kamatsas. Ito yung tira na hindi napansin ni Abdu eh. Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Akala ni Abdu trap na kasi nakabitin ang knight, nakabitin ang tore, may ganito pa pala. Brilliant move by Wesley. Pag nakondisyon, mala engine ng tirada, accurate oh. Nag-bishop G2 tuloy at nag-rook H6, C4, bishop H3, C5. Yan ang natitirang huling pag-asa para makagulo si Abdu. King G7, angat muna. Rook C1, ayan na, pagpupush-push na yan, oh. A5, paalis sa knight. Knight D5. Ayun. Bumigay. Dapat daw ay knight D3. Mas okay pa yan. Kakapture dyan, king takes G2, tapos knight C6, and rook D5, threat sa G5, and rook G6. Etc. Matagal pa yan. Marami pang mga paikot-ikot yan. O, pero, nag-knight D5, rook D8, pin, rook C3, wala na. Hindi na tamaan ni Abdu yung mga accurate eh. Oh, dapat daw knight E3. Knight E3. Pag kumapture dito, capture muna dyan para may check doon. Ay, ano? Kaso, ang lalim. Konti na lang ang oras eh. May pressure din eh. Rook C3, knight C6, rook D3, bishop takes G2, king takes G2, and nag-rook E6. At nag-knight B6, rook to rook. Rook E2 check, king F3 at nag-rook D E8. Nag-rook D6. Blunderations! Ang sakit ng pagka-blunderations. Mga kamatsas, dito po, ipapuzzle ko uli sa inyo ang napakabigat na bitaw. Ayan, sa mga nakapanood po ng streaming natin, refresh, recall. Sa mga hindi pa nakapanood ng streaming natin, ano kaya ang brilliant move na naman ni Wesley dito? Pakiguess nyo po. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Boom! Rook E4. Matchaspon ang paparating. Hindi makapture-capture o magalaw man ang knight. May G4, may knight E5. Nako, daming matchas. Naobliga si Abdu na tumira ng G4 para mapigilan ang G4 at the same time may space sa G3. Pero dito ay hindi na po pinatira si Wesley. Nag-resign na si Abdu. Lost on time. Siguro nakatira ng G4 pero hindi nag-register na yung time. Ang duda ko dito nag-resign na eh. Kasi titira na ng knight E5 eh. Ito continuation eh rook takes G4, ito po mangyayari. Rook H4, sabay pupunta rook EH2, threatening rook 4 H3, mamatchasin. Unstoppable na ba? Unstoppable na. Grabe, no? Pag nakondisyon si Wesley. Actually, wala pong talo yung day 3 niya. Isang panalo, dalawang tabla. Pero yun nga lang, talagang sa kagustuhan niyang habulin si Magnus, hindi talaga abutan eh. Dahil talagang grabe mga rera tong si Magnus. Ang naging score niya ay 7.5 points. 2 points ahead sa kanyang mga sa mga sumusunod sa kanya. Pragnananda, Wesley So, 5.5 points. Not bad for Wesley. Tied for second to third. And Abdu Satorov, 5 points. Keimer, 4.5. Nihal Sarin, 4 points. And number 7 to 8 ay Dubov Erigaisi with 3.5 points. At Vidit hanggang kay Narayanan, 3 points mga kamatsas. Okay, so ganda na rin ang performance ni Wesley. At tingnan natin ang magiging resulta naman ng kanilang blitz. So 2 days po yung kanilang blitz. Round robin sa ngayong araw na to at bukas another round robin para malaman ang may pinakamaraming score sa blitz at kung sino ang magcha-champion. Sino po ang napupusuan yung magcha-champion dito? Magnus na naman ba? O meron namang aawat dyan? Sige po.
Ano din ang prediction nyo kay Wesley So? Pang ilan? Magcha-champion ba siya? Second place or third place lang ang nakikita nyo? Sige po mga kamatyas, kayo na pong bahala. At kung ano po ang masasabi nyo sa ating napag-aralan, kay Wesley So, kay Magnus, at lapag nyo lang po sa comment section below kung meron pa kayong gustong ipa-analyze sa Day 3. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta palagi. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.